Nako dito ho sa isa na to, wala na hong kawala itong si Tuta Soto. Na-corner ho siya ng mga media na kung saan talagang ang Senado pa mismo ang nag-set ng meeting para dito kay Martin Romualdez. Ibang klase. Napakalakas ho talaga nitong si Tamba pagdating dito sa mga matataas na opisyal ng ating Senado. Dito kay Senate President at dito kay Senate President Pro Tempore, Ping Lacson Boytago. Sila pa ho ang nanliligaw ng meeting para dito kay Martin Romualdez. At ang CBCP, nako, nagsalita na rin ho kaugnay sa mga kabalintunahang nangyayari sa Pilipinas. Sa katagal-tagalang panahon, hindi ho natin naririnig nagsasalita to. Paminsan-minsan, sumatsani-tsani sila, pumipitik-pitik sila ng konti, pero yung magpapapress-con sila ng ganito, ibang usapan na ho ito mga kababayan. Pero alam naman ho natin, karamihan sa mga yan, puro mga dilawan. Ang tanong ho dito, ano ho kaya ang kanilang sasabihin? Sabay-sabay ho nating malalaman. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Pasadaan ho natin na mabilisan itong mensahe ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines. Pakinggan ho natin mga kababayan. Game! Our nation needs healing. Nako, healing. For these reasons, we humbly appeal to Your Excellency to consider creating a National Truth Commission. Nako! But I would add Truth and Reconciliation Commission Nako, because reconciliation na. reconciliation is always possible. Oh. On the condition that there will be pag-amin, pagsisisi, at pagbabayad puri, pagkukumpuni sa perwisyo na gawa. Kulang yan, Bishop. Kulang yan, Bishop. Dapat pagkakakulong. Okay tayo dyan sa reconciliation na yan. No? Reconciliation. Lahat na sinabi nyo, hoy, tama. Hindi, wala ho tayong objection dyan. Pagkukumpuni, pagsisisi, panghingi ng tawad, ika nga, pag-ayos dun sa kanilang mga na pinerwisyo, di ba? At pagkakakulong. Hindi ho pwede yan. Pagka ganyan ho tono nyo, baka isipin ng ating mga kababayan, pakawala lang kayo ni Marcos Jr. Hoy, CBCP, reconciliation. Panawagan sa Marcos administration. Walang kulong, ganon. So, a Truth and Reconciliation Commission modeled after those established in other countries, for example, South Africa, emerging from periods of systemic violence. Ang problema, itong kalbong nasa likod mo na to, aso to ni Martin Romualdez sa House of Representatives, paano ho namin kayo papaniwalaan? Diba? Itong kalbo na to, itong kalbo, yan. Kung nasa yung kamay natin, yan. Gumagalaw na yan. Aso yan ni Martin Romualdez sa House of Representatives, paano kan maniniwala sa inyo? Itong si Father Adik, Father Flavi pala, sorry. Si Father Flavi, dating addict to na nagbalik loob, ngayon hindi na siya addict. Nung kabata-bata siya, nung nagkaroon ng hearing sa Senado, inamin niya naman mismo, nag-addict daw ho siya. Nag-drogay siya. Ayan, si Father Flavi, at itong si Father Calvo, asunit ang balus siya na eh. Baka sir, itong may hawak na mic, baka si Martin Romualdez ang gumawa, nagpaano niyan. May timon niyan ha. Dapat sinipa nyo muna yung dalawa na yan, hindi nyo nilagay sa frame kasi mapagdududahan yung sinseridad ng inyong panawagan eh. Wala namang problema, lahat tayo gusto natin na maisaayos to. Pero yung dalawang nasa likod mo, aso ni Martin Romualdez. Paano aayos yan? Ang hinahamol natin dito si Martin Romualdez eh. Pambira naman to si Father, oo. Such a body will not exist to seek revenge. Alam ko na. Sabi siguro, o yarin lamang hindi sila naniniwala doon sa ICI, bigyan natin silang panibagong mapapanood. Truth Commission tayo. Rin-recommenda siguro nitong dalawang unggoy na to. Truth Commission tayo. Truth Commission. Ito si Calvo at saka ito si Father Flavi. Gusto ni boss, Truth Commission. Walang naniniwala sa ICI, Truth Commission tayo. Anak ng tawa, unggoy yan no? Simple lang, kulong-kulong. Kunin lahat ng ari-arian. Okay lang palang magnakaw, may reconciliation naman. Or to seek vengeance, but to establish truth. Anong vengeance? Dapat katayin. Pag sinabing katayin, makulong ha. Dapat katayin lahat ng merong kinuhang pera sa kaban na sambayan nandito sa issue ng flood control na to. Kakatayin mo natin ang reconciliation. I-reconciliation yun tapos ibigay nyo sa amin. Wala kang pakialam sa inyo. Mga bullshit kayo. Promote accountability. To extend compassion to the victims. Compassion.
Ano compassion? Paawa effect na kayo ngayon? Kaya napagdududahan kayo, pakawala ba kayo ni Martin Romualdez? Sabihin nyo sa amo nyo, hindi siya magpipresidente kahit kailan. And to help our country move forward with honesty and moral clarity. Move on na daw tayo. Move on na daw ang ating country. Father, nakita mo ba yung nangyari sa Cebu? Nakita mo ba? Yung binobomba yung dibdib nung nanay niya dahil siguro na mayroong maintenance yun, inatake sa puso. Inatake sa puso sa gitna ng bagyong naranasan ho nila, di ba? O, nakita niyo ho ba yun, Father? Baka hindi niyo ho makita. Tanungin niyo ho yung nagbubomba doon sa magulang niya nasa taas ng bubong kung gusto niya ng reconciliation. Huwag niyo hong ipalaklak yan. Sa sambayan ng Pilipino, yung mga pinagsasabi niyong reconciliation na yan, huwag yan. Doon sa nagbubomba ng dibdib ng kanyang ina sa taas ng bubungan, sabihin niyo sa kanya, yung mga litanya niya na yan, tignan ko kung anong gagawin niya sa inyo. A Mabuisit kayo. Philippine Truth and Reconciliation Commission would do the following. Okay, mga siraulo, reconciliation. Reconciliation yung mukha nyo. Okay lang sana pagka namatay, okay, reconciliation, mabubuhay naman niya. Okay lang yun. Yung mga buhay na nawala, hindi natin matadaan sa reconciliation. 1. Provide a safe venue for victims, families, and witnesses to be heard. 2. Encourage full disclosure from law enforcers and other actors who were complicit under proper legal safeguards. 3. Review the unresolved deaths under investigation cases. Alam mo kung di ka lang father, na mother-father ka sa akin, sa totoo lang. Buti na lang father ka eh. Kaya hindi kita ima-mother-father. And reopen the files wherever warranted. 4. Recommend reparations and psychosocial support for the families of victims. And 5. Propose institutional reforms to ensure that such abuses are never again to be allowed to happen. That impunity will not be tolerated among our police anymore. Truth-telling is not an act of reopening wounds. It is the only path by which wounds can finally heal. Silence breeds resentment and fear. Sabihin mo yan, Brad. Sabihin mo yan doon sa mga, yung tipong meron pang binabayarang kotse sa bangko, tapos inanod ng baha. Yung kakabili lang ng sopa niya tsaka TV, tapos nalubog sa baha. Sabihin mo yan. Reconciliation tayo, sabihin mo. Pero reconciliation tayo doon sa mga mga nagnakaw ng pera ng sambayanan, kaya nyo naranasan yan. Talaga, alam mo sasabihin na sa'yo, mother-father. Mother-father ka sa kanila, alam niya ka. Truth restores dignity, trust, and moral coherence to our democracy. Taknanto ko, mga pari kayo eh. Dapat kayo ang pinaka nakakaramdam sa pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Gusto nyo reconciliation? Mother-father. We believe that this is a moment of grace and a historic opportunity. Your Excellency, your leadership in establishing such a commission. Simple lang. Mga magnanakaw, kagalitan, kasuklaman. Anong reconciliation? Anak ng tawa, lahat na lang na magnanakaw sa pamahalaan, okay lang. Magre-reconcile naman tayo kalaunan. Anong tawa, Father? Ano yung reconciliation? Okay na Truth Commission na eh. Hindi bumenta yung, yung ICI eh. O, edi mag-Truth Commission tayo. Pero lalagyan nyo pa ng reconciliation. Kayo, mag-reconcile kayo ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Anak ng toka. CBCP, puntahan nyo lahat ng magnanakaw sa pamahalaan. Si Zaldico, mag-reconcile kayo, magyakapan kayo. Anak ng toka, huwag kami isama dyan. Send a powerful message that our nation chooses courage over fear, accountability over impunity, and reconciliation over silence.
Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ng kung ano man itong mga plano na to ng CBCP na hindi ho tayo gaanong bilib. Truth Commission with Reconciliation. Ano kasi Raulo? Pagkatapos mong gumawa ng kabalbalan, okay lang, sige mag-reconcile tayo. Ayusin mo yung ginawa mo. Mag-reconcile tayo. Mag-reconcile tayo kung mabubuhay mo yung magulang na binombomba ng kanyang anak dun sa taas ng bubungan. Mag-reconcile tayo. Mag-reconcile tayo. Lahat ng leptospirosis, buhayin nyo lahat. Mag-reconcile tayo. Wala problema. Oh, lahat mag-reconcile tayo para doon sa yung mga nalubog na sasakyan, ibalik nyo na parang fresh yung mga sasakyan nila, palitan nyo ng mga bago. Yung mga nasirang appliances, TV, refrigerator, supang nabasa, mga kama, palitan nyo lahat yan, mag-reconcile tayo. Pero kung hindi nyo kayang buhayin, hindi nyo kayang palitan ng bago yung mga sasakyan na yan, mga bagong supa, mga bagong TV, anak ng tokwa, mabulok sila sa kulungan, patuloy silang kasusuklaman ng sambayan ng Pilipino. Pero para sabihin mo, para magka-truth commission at mag-reconcile tayo, puntahan mo yung mga magnanakaw sa pamahalaan, kayo mag-usap, mga buwisit kayo. Reconcile. Dito tayo kay Tuta Soto. Ikaw, Father, ha? Langya ka, Father, ha? Di mo kami madadaan sa mga malulumanay mong paninermon. Anak ng Petrang Garapata, hindi nyo kami madadaan sa ganyan. Reconcile. Sige nga, tanungin ko yung mga kasama natin dito sa PH Update. Okay lang ba kayo? Sabihin nyo kay Saltico, okay lang, huwi ka na dito. Pag-usapan na natin yan. Yakapin natin siya, reconciliation tayo eh. Sige, ayusin natin. This is the time for healing. This is the time for reconciliation. Hindi na, napatawad ka na namin. Patawad. Buhayin mo yung magulang nung binubomba sa taas ng bubungan. Buhayin mo yun. Iba yung pagpapalibing. Ano na yun eh. Wala na yun eh. Yun dahilan kung bakit sila sumapit doon sa ganong punto. Pag nabuhay nila, edi reconcile tayo. Wala namang problema, madali naman kaming kausap. Palitan nyo ng bago lahat ng sasakyan na nasira. Reconcile tayo. Kung hindi, alam ko namang imposible, kaya hindi tayo magre-reconcile, Brad. Yan ang problema. Yan ang problema sa mga Pilipino. Diba? Kaya namimihasa yung mga magnanakaw na to dahil sa mga organisasyon na to. Isang kalbo at isa namang dating adik na naging pare at isang kalbo na asin ni Martin Romualdez na ngayon hinihimo kasambay ng Pilipino, Truth Commission tayo tapos mag-reconcile tayo. Pambihira. Isip na yan. Bahala kayo dyan. Dito na ako kay Tuta. Cornerin natin to. Father. Mag-a-attend na siya sa hearing ng Blue Ribbon? Wag, Father, please lang. Wag kami. Nagmamakaawa kami siya. Wag kami. Ang daming pwedeng magsalita, bumigkas ng mga katagang sinabi mo. Si Father Flavi, pwede naman yan eh. Dating bangag yan eh. Pero ngayon, hindi na. Nilinaw ka, Father Flavi ha. Dati kang addict na ngayon, hindi na. Pwede naman siya magbasa. Kaya itong si Boy Calvo. Ito si Boy Calvo. Aktivista din to eh. Mayat nagrarally to sa kalsada eh, di ba? Yan pinabasa mo, understood na yun. Reconciliation, sabay di ba? Sabay... Set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we'll be able to talk. Kung kailan biglang pagkaka-open ng schedule namin. Sino nag-seek nung meeting? Si Speaker Romualdez mismo, sir, o kayo po? Hindi, si Senator Lacson, pinaalala niya sa akin. At meron namang mga messages from the House of Representatives. Iwas pusoy naman tong si itong si Tuta Soto, iwas pusoy naman kaga. Tawa, Senate President, kung siya rin pala magdedesisyon kung sinong mga makakapulong nyo, di ba? Hindi, si Chairman. Ano talaga kayo, mga... Tips na pinag-uusapan namin yung tungkol dyan, tungkol sa hearing. So, minabuti namin na siguro mag-usap kami ni former Speaker. Wala po siyang initial na pasabi na a-attend siya sa hearing? Wala pa. Medyo matagal-tagal kami hindi nakakausap eh. So, except this communication that we might have to meet very soon.
SP, main purpose of the meeting is to talk about yung flood control. To talk about the Blue Ribbon hearing. Because yun yung yun yung possibility na Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin, di ba? Pinag-isipan natin yan dahil may mga gustong maimbita sila. So, yun ang initiative doon. Sir, bakit po kailangan mag-meeting? Bakit kailangan kung sabi ko, sir, baka pag-isipan pa kayo lalo na kung na-cover up? Para maimbita. Para maimbita, para maging formal yung invitasyon, di ba? Siya formally invite. Siguro, yeah, most probably. Pero wala pa naman eh. Wala pang malinaw. Basta meron lang, how do you call that? Merong mga initiative Initiative. na makausap siya para maimbita. Anak ng tawa, VIP tong si Bonjing no? Itong si Kim Bonjing. Para kausapin lang siya, daming cheche-bureche Ganito ganyan, kailangan ganito, kailangan mag-set ng appointment, manghingi muna kami ng meeting. Anak ng Petrang Garapata. Ano yan, presidente? Ito naman si Tuta, masyado ka naman ng paghahalata na aso ka ni Martin Romualdez. Huwag ka na magpa-interview kasi kung ibibida mo lang kung gaano kayo katakot kay Martin Romualdez. Pero yung invitation, Pero wala pang ano. pero yung invitation letter, dinaan mo kay Speaker Lee para kay Martin Romualdez. Nagpa-press con. Papakita lang pala kung gaano siya katakot kay Martin Romualdez. Wala pa. Wala pa rin po. Wala pa. Puro ano pa lang yan. Puro sketching usapan. Yan. Sketching usapan. Balik ka na kasing school buko. Ano ng toka? Ginagawa mong noon time show yung Wala Senado. pang formal. Wala pang letter. Wala pang ano. Meron lang kami mga common friends na nababanggit na baka dapat mag-usap para malaman kung mag-iimbita kami, kung iimbitahin through speaker or diretso kay Congressman Martin. Pero Ganun sure na lang po yan. ba yung November 14? So, nabakante na po ba yung 14 for the CRC hearing? We'll verify. We'll verify soon, I'm sure. I'll be talking to Senator Lacson maybe later or tomorrow. Sir, sorry po, pa-clarify lang, sir. Kakausapin po si former Speaker Romualdez. Hindi, pinag-iisipan lang namin. Apo. Pinag-iisipan Ano Pinag-iisipan. lang namin. Hindi naman pwedeng ganun. Takot na lang ng dalawang unggoy na yan. Di ba? Hindi mo nila basta-basta pwedeng magsiset sila ng meeting dito kay Martin. Hindi pwede yun, Brad. Hindi pwede. Yayariin kayo ni Martin Romualdez. Takot na lang ho ng dalawa na yan, di ba? Mantakan nyo, yung palang ideya na makikipag-meeting sila kay Martin Romualdez, nangangatog na ho yung mga betlog ng dalawa na yan eh. Oo. Posible ho yan eh. Imposible. Malabo kong mangyari yan. Namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin, di ba? Sir, Ganun lang yun. ganun ang gawin because he's a sitting congressman. Ayun na tinatawag na interparliamentary courtesy. Bobolain na naman ho tayo nitong Senate President na tumanda na lang sa Senado, wala pa rin nagawa. Yung interparliamentary courtesy, wag mo supli na, imbitahan mo lang. Interparliamentary courtesy. Kagaya ng ginawa nitong si Rodante Marcoleta dito kay Toby Chanco. Ganon yung interparliamentary courtesy. Pero yung ginagawa niyo niya, interparliamentary pagpapakaaso. Yun. Hindi basta-basta kasi pwede madali yun. Hindi ginagawa yun. Hindi ginagawa. Hindi rin Hindi ginagawa kay Martin Romualdez. ginagawa sa amin yun. Sir, kilala niyo na ba yung very important witness? Si Saldi, walang problema kasi hindi na siya congressman. Sir, kilala niyo na yung very important witness na harap po sa inyo? I leave it to Senator Lacson. Siya nang nakakaalam. Pero na-mention na si Senator. May nabanggit siya. May nabanggit siya. Sir, naniniwala kayo doon sa mga sinabi ni Sandy recommended na kasuhan po sa ombudsman. Ano ka mo? Sorry? Dalawa na po kayong kasama, Senator Joel, Senator Jigo. Were recommended to be charged. How is the leadership handling this? We have yet to see if how it evolves. Balita pa lang yun eh. Wala pa namang, it's very difficult to react to something that is not concrete yet. So, isang claim is attack daw ito, orchestrated attack sa Senate. Sa institution. You can take it whatever way Yan. you want. Orchestrated attack on Senate. Ganun talaga eh.
Siguro Merong mga April 1. mag-iisip ng ganito, may mag-iisip ng mabaganda, may mag-iisip ng masama. Hindi mo iaalis yun sa... Pero how do you look at it, sir? Individual issues ito? I mean, I don't look at it. I concentrate on my work as Senate President. Pero hindi yung nakaka-demoralize sa Senate yung may mga ilang senador na Hindi, nirecommend ng kasuhan. hindi. Basta't nagtatrabaho kami, gagawin namin ang trabaho namin. Ang napaka-importante sa amin ngayon, and I always say this, the single most important piece of legislation that we must pass is the budget. We need to pass a 2026 clean budget under my watch. As far as the Senate is concerned. Ano yan, oh? Another diversion, another pampalubag loob, another consuelo de bobo. Okay, ipapasa natin ng malinis tong 2025-2026 budget kasi nabisto na yung mga magnanakaw. Kaya kailangan, kaya naman natin Kaya naman natin ng konti lang yung mga unprogrammed appropriation, konti lang yung ganito, ganyan. Kaya natin linisin ang pamahalaan. Kalaunan, ayun, magliliparan na yung mga siraulo. Mga magnanakaw sa pamahalaan. Reconciliation. Mother, father. That is my primary objective now. Kaya yung mga ganyang mga issue, I don't allow it to I don't allow it to stymie the work of the Senate, especially the Senate President's office. Mga salitang school bukol. Mga malupitan. Sa Sandigan Bayan at ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi niyo obligasyong protektahan yung mga senador. We'll cross the bridge when we get there. Basta there are legal means, there are ways, there are laws and legal ways that we should handle things. Everything should be, by the book or by the law. hindi Wait, kayo wait, magbibigay wait. ng mga legal assistance. Parang ganun. Puro speculative yung mga tinatanong ninyo. Hindi. It's very difficult to answer directly dahil Kaya mo yan. speculative kung walang mangyari sa lahat na sinabi niya, tapos sagot ako ng sagot dito. O, di ba? Hindi yung pangit. Are you not concerned po na pag yung pagbabalik po ni Senator Ping as Blue Ribbon Chair, baka mag-cause na naman ng unrest sa iba niyong kasamahan? Hindi siguro because alam naman ng mga kasamahan namin na siya rin ang gusto nila Siya rin daw gusto nila. Siya ang gusto ng majority. Brad, huwag tayo mag-ungguyan din. Siya ang gusto ng majority. So majority, ikaw pipili, gusto ng majority, di siya uupo. Pero huwag mong i-generalize na siya ang gusto ng mga kasamahan namin. Siya ang gusto ng majority, ganon. Pero kung tatanungin natin minority, iba usapan yan. So walang issue sa Senate. Bulahan, I don't think bulahan. so. I don't think so. And if ever there is, Bulagaan no na problem naman. with that. I always serve at the pleasure of my peers. Baka mas madali pa nga yung Senador Calon kasi ikaw yung official Pero as we speak po, you're confident of retaining po the leadership pag-open ng November 10? I think so. I think so. So sir, resumption na ng session on Monday. Ano yung assurance na ma-approve na agad yung inyong proposed bill 1275, yung proposed creation of 1215. At 1215. This week, as we open, I was informed by Senator Francis Pangilinan that he will be sponsoring the bill. May committee report na sir. Ginagawa na yung committee report. So, if it Law. is circulated by Monday or even before Monday, Hello. pwede siya mag-sponsorship either Monday or Tuesday. Kasi Tuesday pa naman ang sponsorship ng budget. Hello. Sa tingin nyo, hindi na magtatagal yung debate sa plenary considering na may urgency na ma-approve agad? Oo, tingin ko hindi, maiksi lang yan. Maiksi lang ang debates dyan kasi ano naman yan kita naman yung pattern sa ICI. So. But the ICI is very limited. The IPC would be more encompassing. May question na sir sa constitutionality ng ICI sa Supreme Court. Oo, ito, maliwanag ito. It's going to be a law. If ever both houses pass it. So saan mo una yung ma-approve kaysa sa budget, yung inyong proposed bill na yan sa tingin? Ay, sigurado. Oo. Hopefully, before the budget is passed on second reading or even, siguro, at the worst, after third reading. Pwede na rin namin mag-third reading sa
IPC. So pwede maging batas ito, sir, by December or before the year ends? Depende sa House. Sa amin kasi talagang aapurahin namin yun. Isisingit namin pilit sa budget eh. The House naman would be, I think, would be able to take it up soon. And the President, sir, how about the President, sir, supporting dito? Maganda, sana, yes. Oh. I believe the President is very supportive. May commitment na siya, sir, na isa-certify as surgeon. Hindi pa naman, pero I know for a fact na medyo lately, the President has been very careful about certifying measures as urgent because of the 3-day rule. Na kung minsan yung 3-day rule, pag minalis mo yung 3-day rule, on the day of the second reading, you may approve on third reading. Now, if that happens and there are errors, pinasan nyo yung may error. And it has happened before. So, maganda na rin yung ayaw niya mag-certify ng urgent. Unless one-page bill na malinaw na pati comma, semicolon at period ay tama. Di ba? Because before, we have not allowed what happened in 2025. We never allowed that, even during the time of Senator Salonga and all the way to... Yung mga history eh. Diyan kaya yariin nitong si Soto, yung tipong, yung 19 kopong-kopong, nakakala mo galing talaga eh, no? Ba't tayo umabot sa ganito? Hindi nyo ba naporsito mga ganitong klaseng kaganapan sa ating bansa? Bakit lumala ang Pilipinas? Ang tagal mo na sa Senado, lang nga ka, puro kakasaysayan, wala ka namang kwenta. To my time. Tumaytay Kahit comma, semicolon ng mali. Yeah. We bring it No, back sige. to the floor. Bulain mo lang yung mga mabobola mo. Bulain mo lang yung mga mabobola mo kasi karamihan ng mga kasama namin dito sa PH Update, Brad, di mo na mabobola. Yan ang sigurado ko. Sabihin mo lang kung sino kabit mo para tapos na usapan natin dito. Ipakontempt po si Salvi po. Are you inclined to sign yung arrest order? Tsaka sabi Di ba? Sabi ko kasi nitong si Joey Iliana, di ba? May, sasabihin ko na yung kabit mo, Tito Sen. Para hindi na mahirapan ito si Joey Iliana, sabihin mo na kung sino kabit mo. O kakasaka ba sa amon? Pambihira, oo. rin po ng abogado niya. May mga death threats daw kaya ayaw po bumalik ni Salvi po. Let's put it this way. Immaterial sa akin kung sino pangalan ng kinontempt or kung sino yung inisyuhan ng committee or ng Senate ng subpoena. As long as it is within the bounds of the power of the Senate, I will sign it. No matter who that person is. Pero lang So, Pera lang yung para magawang para pakantahin ng mas malakas yung Diskaya, gawin silang state witness. Yun lang talaga di niya pipirmahan. Lahat pipirmahan niya, lalo na yung kay Senator Joel Villanueva at dito kay Senator Jingo Estrada. Pagkaya mga yan pagka yung kailangan niya na ang pirma niya dyan sa mga kasamahan niya dyan, lalo na mababaon sa hukay yung iba niya mga kasamahan, itong si Chis Escudero, yung pirma niya na yan, readily available yan. Pero pagka yung pirma para pakantahin yung mga witness kagaya ng mga Diskaya, palakasin ang boses nila sa pamamagitan ng state witness, hindi pipirmahan yan. Posibleng pirmahan niya yan. Paano naman yung pinoprotektahan nilang si Martin Romualdez, di ba? don't look at the personalities. I look at the work yan that has to be done by the Senate President. Brad. Soto. Yun ang plano namin. Hanggang Friday. As a matter of fact, as we speak, I'm about to meet Senator Sherwin Gatchalian to discuss that. To discuss certain matters, lalo na Friday na mababang budget yung ipa-person ng Yan. Senate yung mas mababang budget na yung yung mas mababa ng NEP. Oo, yun ang plano namin. Because dami naman kami nakikitang pwedeng alisin eh. At saka Alis lang ng masakay alis. naman ng presidente na pwedeng alisin. yun naman amount, estimate. Hindi siya may how much. Very difficult to say at this point. Mahirap. And then, sir, yung Monday to Friday na session, morning and afternoon, sir? Most probably. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. As usual, wala na namang kwento mga pinagsabi nitong si Soto.